What a very productive Tuesday mga kabulgar, and welcome to Bulgaran Now with of course your ateng Janice Navida para maghatid na naman po ng mga latest ganap sa showbiz. Eto nga, bakit ko ba nasabing productive ang ating Tuesday? Mga guys, grabe ang aga nating gumising dahil kanina lang po, very fresh. Siguro nagtataka kayo bakit naka-Filipina na outfit si Ateng. Opo, dahil very fresh ang ating event kaninang umaga lang po. Kagagaling lang po natin sa induction and recognition ceremony ng aming grupong SPEED o Society of Philippine Entertainment Editors, kung saan kasama ko po dyan ang aking mga co-entertainment editors sa mainstream media. At kanina nga po ay itinalaga ang mga bagong officers ng SPEED for 2026. At guys, we are very honored kung sino ang nag-oath taking sa amin at nag-conduct ng aming induction. Walang iba kung hindi ang actor chairman lang naman na si Mr. Dingdong Dantes at kasama rin ang actor president na si Miss Iza Calzado. Sa mga nagtatanong, ano ba ang aktor? Guys, ito po yung organization ng mga aktor na kung saan ang mga miyembro ay tinutulungan ni na Dingdong at Iza sa kanilang mga pangangailangang pinansyal, kung may mga nagkakasakit, at kung may kailangan ng workshop, at kahit ano pang makakapag-improve sa ating mga artista sa aliwang lokal. At kanina nga po, ayan, very fresh din po nating nakashikahan si Mr. Dingdong Dantes, na special guest namin sa ginanap nga pong induction and oath-taking and recognition ceremony ng SPEED dito sa Bayanihan Center sa Unilab Building sa Pasig City. At eto nga po, nakapanayam natin si Dingdong para mahinga ng kanyang reaksyon sa pag-i-induct sa aming grupong SPEED. Ayan, panoorin po natin yung video niya. Well, marami naka-line up for actor this year, the coming 2 years. So, excited namin i-share lahat ito sa SPEED, and I'm sure ang dami mga collaboration points doon. Masaya kami na dito tayo hopefully. Induction at bagong paninimula sa SPEED. So may Reaction nyo lang po na kayo yung unang reaction nyo nung nalaman nyo kayo mag-i-induct dun sa mga SPEED officers po. Siyempre, we belong to the same industry, and napakasarap makita na kapag yung mga kasama mo sa industry ay nag-oorganisa at lalong-lalo na talagang ino-formalize yung kanilang samahan. Kasi talagang makikita mong seryosong-seryoso sila, di ba, sa development ng mga organizations. And actor will always be there to support our colleagues in the industry. Kaya very grateful na naimbitahan kami dito sa makasaysayang panunumpa ng organisasyon SPEED. Siyempre, ang aktor, di ba, magiging yan, oo. At bilang bahagi nga po ng programa, hindi lang po sina Mr. Dingdong Dantes at Iza Calzado ang dumating na mga celebrities. At gusto rin po nating magpasalamat, siyempre, sa Fire and Ice Entertainment na binubuo po, siyempre, pinangungunahan ni na Direk Ice Sigera at ang kanyang misis na si Chair Liza Dino. Ayan na nagpunta rin po doon at para makiisa sa atin, sa ating layunin na makatulong at mapalaganap po yung ating advokasya sa industriya. At syempre, nandyan din po ang misis ni Pure Energy Gary Valenciano na si Tita Angeli Valenciano. Dumating din po si Mr. Chris Kahilig ng Pure Gold na nakiisa rin sa atin. Ang mga taga-ABS-CBN Corporate PR, GMA7, si Nelson Canlas, na mga naging guest po natin sa naging induction na po yan. At syempre, bilang bahagi po ng programa, nagbigay din po ng recognition ng SPEED sa mga naging katuwang po sa aming paninindigan ng magkaroon po ng magandang organisasyon dito sa showbiz. At ilan po sa mga pinarangalan po namin ay sina Miss Claire Papa, Assistant Vice President at Head ng External Affairs and Social Partnerships ng Unilab, Miss Maria Yolanda Crisanto, Chief Sustainability at Corporate Communications Officer ng Globe, Miss Joy Andrade, Director para sa Corporate Communications sa Newport World Resorts,
At si Tita Angeli, of course, Miss Angeli Valenciano, board member ng Soundcheck Incorporated, Mr. Juancho Robles, presidente at punong ehekutibo ng Sean Robles and Company. Hindi po nakarating si Ma'am Rhea Tan of Beautyderm, pero isa rin po siya sa mga binigyan po ng recognition. At ayan, katulad nga po ng naging pahayag ni Mr. Dingdong Dantes, inalam po natin sa kanya ano ba yung mga plano niya para sa industriya. At nakakatuwa po na napakasipag ni Mr. Dingdong Dantes dahil kahit na araw-araw po natin siyang napapanood sa Family Feud. At ngayon may susimulan pa siyang bagong serye, di ba, yung Master Cutter. Pero talaga pong naglalaan siya ng panahon para makatulong sa mga kasamahan sa industriya dahil sabi nga po niya, kung sino pa ang kung wala nang ibang gagawa nito, sino pa, 'di ba? Syempre sila na mga nasa pioneer na ng mga kumbaga nauna ng sa mga baguhang henerasyon ngayon, sila yung nagmamalasakit para magkaroon po ng magandang organisasyon para sa mga aktor. Kasi marami po sa atin, 'di ba, ang hindi nabibigyan ng mga benefits like yung mga nasa maliliit na trabahador o empleyado sa industriya, yung mga hindi naman regular, di ba? So hindi lang po mga purely actors ang mga kasama dyan. Meron din po silang ibang members. At sabi nga niya, nasa 300 na sila ngayon at ang target nila ay mas madagdagan pa. Lalo na po yung mga artista, di ba, na nawawalan ng trabaho. So syempre gusto rin po nilang matulungan yan. Kaya nagko-conduct din po sila ng mga workshops para po sa mga kapwa nila aktor. So, ayan po, kami po ay katuwang ng grupong aktor, ang grupo naming Speed, para sa pagsusulong na maisaayos ang ating industriya at matulungan po yung mga nangangailangan nating kapatid. Ayan. So, congratulations to my co-officers sa Society of Philippine Entertainment Editors. At ako po ay tumatayong PRO sa aming grupo. Kaya maraming salamat po sa tiwala. Ayan. Ngayon naman po, ayan, sabi ko nga po, nagkita kami ni Tita Angeli Pangilinan Valenciano dyan po sa katatapos lang na induction ng Speed. At natanong ko nga na kumusta ko kay Tita Angeli ang kanyang mister na si Mr. Gary Valenciano. Kung matatandaan, few days ago, nakita natin na umattend si Sir Gary sa isang press conference na naka-wheelchair. At marami ang nag-alala, syempre, para sa Pure Energy dahil alam naman po natin na matagal na pong diabetic si Mr. Gary V. Kaya ang iniisip nila, anong nangyari kay Gary V? Bakit kailangang pumunta ng naka-wheelchair? So inalam po natin yan kay Tita Angeli na nakausap po natin kanina at ipinaliwanag niya po na nagkaroon pala ng tendinitis at cellulitis itong si Sir Gary. At ito po ay nag-ugat doon sa kanyang pagtayo ng matagal. Almost 4 hours daw siyang nakatayo dun sa kanyang isang pinuntahang parang mental health advocacy niya sa Quezon City Science High School. At naging speaker po siya dun sa face-to-face forum kung saan nagkaroon pa ng Q&A yung mga estudyante tungkol sa mental health issues. So, knowing Sir Gary na very accommodating at lahat talaga gusto niyang matulungan, napakabait pong tao, hindi na po kami magtataka kung hindi niya mapahindian yung mga estudyante na nagtatanong, gustong malaman yung mga pinagdaraanan nila, humihingi ng payo, 'di ba? Kilala po natin si Sir Gary V sa kanyang advocacy na makatulong sa mga may pinagdaraanan sa mental health issues. So, dahil nga po sa kanyang matagal na pagtayo, hindi po kinaya ng kanyang muscles, kaya nagkaroon po siya ng tendinitis. And at the same time, parang nagkaroon daw siya ng sugat sa left leg niya na nagkaroon ng infection. Kaya kinailangan niyang ma-confine ng ilang araw sa ospital. But thankfully, habang ginaganap nga po yung speed induction kanina, ibinalita po ni Sir Gary na palabas na siya ng ospital. So right now, siguro nakauwi na si Sir Gary at recovering na dahil soon, mag-i-start naman siya ng kanyang podcast. O diba, may bago na namang career si Sir Gary V. Hindi lang po concert scenes ang kanyang na-conquer. Ngayon, may bago siyang pagkakaabalahan. At yun po ay ang kanyang Unshaken podcast. Kung saan nakita ko nga po, guest dyan sila Mr. Coco Martin at Julia Montes. So, nako, ang dami nang nag-aabang. Ano kaya ang inireveal ni na Coco at Julia sa bagong podcast ni Sir Gary na Unshaken? Abangan po natin kasi by April po yan magi-start. Ayan. Okay. Yung atin naman pong
Next item, nako, ito po, isa rin po sa mga latest ngayon sa showbiz. Dahil kung last week lang, di ba, naging controversial ang pagsasampa ng kaso ni Miss Michelle D. Dahil sa mga kumakalat na paninira sa kanya. Ngayon naman po, si Miss Rian Ramos naman ang kumonsulta sa kanyang mga lawyers para magsampa na rin ng kaso dito sa mga di umano'y nagpapakalat na mga malisyosong impormasyon tungkol sa kanya. Naku, mukhang talagang tinablan na si Rian, di ba? Kasi kung matatandaan natin, this past few weeks, nag-ugat nga po ito doon sa issue ng nagreklamong driver nila na di umano'y binugbog nila ni Michelle D. at Sam Panlilio sa kanyang kondo. At ang pinagtatalunan nga po dito, yung nawawalang photos na nasa angpaw. Kaya naging controversial po yung angpaw na yan, di ba? Kung natatandaan nyo. Bago pa ang Chinese New Year, naging issue na po ang angpaw na nawawala. Dahil nga, may mga nag-iisip, bakit ganun ka eager itong sina Michelle D. and Rian Ramos na makuha doon sa driver na di umano'y nagnakaw ng angpaw, yung mga pictures. Ano ba yung nilalaman ng nasabing angpaw? Bakit ganun sila ka-porsigidong makuha yung angpaw? At ang dami nga pong mga nag-comment sa social media, di ba, na syempre, hindi naman po natin makokontrol yan. May mga nag-i-speculate, nagdududa, na baka daw may mga sensitibong larawan na nandoon, lalo na't ang magkakasama sa kondo ay sina Michelle, Rian at Sam. Di ba? May mga comments pang nagkaroon ng threesome na drama ang tatlong magkakaibigan. At baka nga daw po, nakuna ng photos yon at yun yung sinasabing nawawala. Kaya ganun na lang, ang takot ng tatlo na kumalat yung mga naturang larawan. So, to stop all of this malicious information, eto nga po, balitang magdedemanda na si Miss Rian Ramos at kumonsulta siya sa kanya mga lawyers para magkaroon na rin ng siguro ng takot kung sino man yung mga naglalabas ng fake news or fake information laban sa kanya, yung mga speculations na wala naman daw basihan. Dahil nga kahit hindi po lumabas kung ano talaga yung laman ng angpaw, kung ano yung mga pictures na nandun, na as of now, hindi pa rin natin alam kung nakuha na ba yung nawawalang isang picture. Kasi di ba yung last na update na ibinigay po ni Miss Michelle D. nung nagpunta po siya sa NBI, may isa pang picture na nawawala. So as of now, wala pa pong update ang kampo ni na Michelle and Rian kung nasa na po yan. Pero ang latest nga po, eto na, pagkatapos ni Michelle, si Rian naman ang magsasampa. So, maiisip mo, ano ba to? Kasi may mga nagko-comment na baka ano lang yan, pananakot ni Rian Ramos. So, para hindi na maglabas yung ibang mga netizens o vloggers na mga malicious information tungkol sa kanila. Posibleng ganon, di ba? Kasi syempre, karapatan ni Rian yan bilang babae, bilang artista na nasisira dito sa isyong ito. Karapatan niya po na magsampa ng demanda. Pero parang napakahirap naman i-trace isa-isa. 'Di ba? Sa dami ng naglabas nung mga iba't ibang impormasyon, may mga comments, na personal opinions nila, paano mo matitrace lahat itong mga sinasabi mong naninira sa'yo? Diba? Parang napakalaking gawain naman yan for Rian and her lawyers. So, pero kung dyan dyan feeling ni Rian, dyan siya talaga makakakuha ng hustisya, sinusupport naman natin. Kaya lang bilang public figure, di ba, hindi mo talaga din maiaalis na maging lamang sila ng balita, maging hot topic. Kasi nga sabi nila, di ba, kung walang usok, walang apoy. So, nasa pag-iingat na lang nila Rian Ramos at Michelle Dian kung paano nila mapapangalagaan yung kanilang image. Lalo kung may ganitong issue, di ba, di mas dapat silang mag-ingat. Oo, kaya lang parang malaking malaking
usapin ito masyado para ma-regain nila agad yung trust and confidence sa kanila ng viewing public, di ba? Lalo na kay Rian, parang napansin ko nga mula nung pumutok itong isyong to, yung role niya doon sa Encantadia o Sangre ay parang medyo na parang nabawasan yung kanya mga scenes at hindi ganun ka, parang kung dati yung focus sa kanya bilang kontrabida, di ba, ay sobrang push sa kanya ng GMA7. Ngayon parang medyo nabawasan yung kanyang mga scenes at napunta sa bidang si Bianca Umali. Oo, so ganun talagang epekto pag may mga nega issues sa isang celebrity. Kaya lang maiintindihan nga din natin yung kung kampo ni Rian, kung sa ngayon, syempre, kailangan niyang gumawa ng move para maprotektahan din yung kanyang sarili. At sabi nga niya, parang sa pag-imbestigan nila ng kanyang mga lawyers, meron na silang natukoy na ilang individual na masasabi nilang nagpakalat nung paninirang ito sa kanya. So, siguro bago sila magsasampa ng kaso, talagang sinisigurado muna nila kung saan ba galing ito. Kasi katulad nga kung natatandaan nyo, ng mga unang episodes natin dito sa Bulgaran na i-discuss ko rin po yan, na may nakarating sa akin na may isang parang grupo na gustong manira dito kina Rian at Michelle na nagpapakalat at naglalabas nitong information nga na tungkol sa pagkawala ng angpaw. So, siguro feeling, 'di ba, nagkaroon din ng post si Rian Ramos tungkol doon sa big fish na kanyang sinasabi. So, malamang pinag-aaralan na ng kanyang mga lawyers kung sino yung mga tao na nasa likod nitong pagpapakalat ng mga maling information sa kanya at malamang ito yung kanyang sasampahan ng kaso. So, good luck na lang kina Rian at Michelle D. Sa ngayon, siguro, laylo muna, 'di ba? Alam naman natin, hindi naging maganda yung isyong kinasangkutan nila, lalo't pambubugbog sa isang driver, yung ina-accuse sa kanila. So, mag-ingat lang muna sa mga decisions, sa mga moves, para at least, di ba, lumamig yung issue at idaan sa proper venue. Hindi kailangang magsalita lagi sa social media, maglabas ng mga impormasyon na makakagulo pa sa sitwasyon. Di ba? So, ayun na. Ay, nako, ang dami ng mga comments dito, oh. Thank you sa mga viewers natin sa Bulgar Facebook page. Ang ating boss, napaka-supportive. Yan ba dahilan kung bakit naghiwalay sila ni Sam? Napaka-intriguing ng tanong ni Ma'am Michelle Season. Ang aking boss ay naiintriga. Actually, wala pa pong nagiging sagot sina Sam and Rian dito sa isyong hiwalayan until now. Actually, parang kailan nga lang nung parang meron silang mga parinig na single na sila, di ba? Pero hanggang ngayon, wala pang lumalabas na totoong dahilan ng hiwalayan. Although, ang mga chika, alam niyo naman, sabi ko nga sa showbiz, di ba, kung walang usok, walang apoy, ay nalilink itong si Rian kay Will Dasovich, dun sa vlogger na ex ni Alodia Gosheng Fiao. Ayan. At may mga nagre-react pa nga, di ba, na sabi nga, bakit ipinagpalit ni Rian si Sam Versosa dito kay Will Dasovich na wala naman daw pera? Super yaman ni Sam Versosa, di ba? Pero syempre, hanggang ngayon wala pa pong sagot si Rian Ramos dyan, kaya hindi pa natin ma-confirm. Dahil yung kanyang last post, sabi nga niya, single pa siya, di ba? O, ayan, sabi niya, paninira ba talaga? Paano naman nakita ng laman ng ampaw? Ayun nga, wala pa naman talagang nakakaalam kung gaano ba ka-sensitive yung laman ng angpaw. Pero ang description po kasi ng driver nung pumunta siya sa NBI, di ba? Sabi niya kaya hinahanap to sa kanya is naglalaman daw kasi ng mga sensitibong larawan. So, 1+1 ang mga netizens. Gaano ka-sensitive? Tapos, ang nirereklamo pa, yung tatlo sila sa condo. Open naman si Michelle D sa kanyang sexual preference, di ba? Na isa siyang member ng LGBT. So, ang mga netizens, nag-1+1 and +1, di ba, nag-multiply pa. Kaya ang dami na pong na-multiply din ng mga reactions and speculations. Alam naman po natin ang social media, ang mga marites, kapag nagduda, ang dami na pong siya naglabasan yung may threesome, tapos may mga blind item pang lumabas si Sian Gaza na pinapangalanan din at nahuhulaan ng mga netizens. Kaya ayun na lumaki ang issue hanggang napangalanan nga sina
Michelle D. At ayun, umabot na sa demandahan. So, si Rian, to protect her image, dahil baka nga naman may mga iba pang lumabas, di ba? Mas mabuting to cut it off na ng maaga. Para at least, di ba, meron siyang ginawa. Kaysa naman yung tatangalan siya na pinagpipiestahan siya, pero wala siyang ginagawang damage control. Ayan. Sabi naman ni John Mark Olimba, ano to? Humawas. O jumawas? Ano yan? Actually, they must be held accountable for spreading baseless information. Those responsible should face the appropriate charges. Kasuhan ang dapat kasuhan. Alam naman po natin, ang social media talaga, may katapat pong kaso, ang cyber libel po yan. Kaya lang until now, parang wala pa rin nai-implement, di ba? Or wala pa rin nasasampulan. In fact, ang dami pa ring mga vloggers na nagkakalat ng wrong information. Yung iba talagang gawa-gawa lang para sa views and engagements, di ba? Yun ang nakakalungkot. Si Rian open ba about her sexuality po ba yan? Oo. Si Rian, ang alam ko po, straight siya. Wala naman siyang sinabi na member siya ng LGBT. So, dahil naging best friend niya, si Michelle D, at magkasama sila sa condo, at very open sila about that. Kaya nag 1+1 nga po yung mga tao. Ayan. Ika nga, think before we speak. Yun, tama naman po yun, John Mark. Oo. Tama yun. Kung, para maging responsible tayo sa actions natin, think muna 1,000 times before we make a click or any comment, di ba? Para maingat din po. At sabi ko nga, ang social media kasi ngayon, grabe, sobrang dahil uncontrollable, sobrang sama na ng mga tao, andyan yung mga panlalait, harsh comments, kasi iniisip nila dahil they can post anything, nawawala na po yung responsibility, di ba? Eh, paano yung mga taklesa, na walang control, walang censorship, di ba? Kung ano may isipan nila, ipopost nila, na thinking o na, parang not realizing na nakakasakit na sila ng ibang tao. Diba? Yun ang mahirap po doon. Okay? Anyway, ang ating last item naman for today, very fresh din po dahil kahapon lang nakapanayam naman po natin at naka-face to face ang napaka-sweet, napaka-beautiful na si Miss Bel Mariano na nag-launch ng kanyang album under Star Music, ang Like You. Ayan. Para po sa kaalaman ng iba, akala nila magaling lang na aktres si Bel Mariano dahil napapanood nila sa mga teleserye, kapartner ni Donnie Pangilinan. Pero ang hindi po alam ng marami, singer din po si Bel. At sabi nga po niya, bata pa siya, talagang mahilig na siyang mag-videoke. Kaya, nung tinanong nga natin siya kung bakit ito yung pinili niyang path, yung music, rather than go sexy, katulad ng mga kasabayan niya sa industriya, di ba? Sina Andrea Brillantes na nagpapasexy na, sina Jillian Ward, di ba? Si Bel napaka-wholesome pa rin ngayon. At sabi niya, mas gusto niyang mag-focus dun sa music kasi ito yung second love niya aside from acting. So, ayan nga po, nakapanayam natin siya at natanong nga din natin kung willing ba siyang mag-play ng Jezebel bilang siya ay si Bel Mariano. At sabi nga niya, nakakatuwa yung kanyang sagot na sabi niya, why not? Oo, syempre, napaka-iconic niyang role na yan. At in fairness, maraming mga bata ang nanonood dyan. Kaya kung si Belman yung mapipili, bagay sa kanya kasi napaka-wholesome nung kanyang image, di ba? At nag-worry lang siya nung akala niya topless si Jezebel. Kasi di ba, yung original na Jezebel, nung araw, parang prosthetics lang. Topless ka talaga, tapos lalagyan ng prosthetics. Pero ngayon naman, marami na pong effects na pwedeng gawin, di ba? Pwede nga seashells lang daw. So kung gano'n lang naman, game na game po dyan si Bel at walang issue sa kanya dahil ang gusto niya rin ay isang maging versatile actress. Ayan. At syempre, hindi po natin na palalagpasin si Bel na matanong about her love life. At syempre, sino pa po ba yung iisipin natin, ililink natin sa kanya? Kundi ang kanyang ka-love team, di ba, na si Donnie Pangilinan. Kaya eto po, na-interview natin si Bel at panoorin natin kung gaano siya kinilig nung magkasama po sila ni Donnie Pangilinan sa isang serye na ginawa nila before. Ayan po yung video.
Well, during the time na magkasama pa kayo ni Donnie, na-feel mo ba na na-fall ka sa kanya? Kasi kayo yung laging magkasama. Grabe naman! Alam niyo po, feeling ko to be an effective actor, you really fall in love with whoever you really fall in love with the person you're supposed to fall in love with in the story. So, kinikilig talaga ako whenever I do scenes with him. It's really genuine. Ano na O, di ba? Iba pa rin yung kilig ni Belle. Kaya kahit hindi na po sila nagkikita ngayon ni Donnie, dahil may kanya-kanya na po silang project, di ba? Si Donnie po ay may Roja kasama si Kyle Echari. Si Belle naman nakafocus ngayon sa music. But soon, magsasama sila sa isang movie. Kaya sa mga fans na medyo naiinip na sa kanilang tambalan, ayan, mapapanood niyo na po sila soon. At by the way, ang Don Bell po, ang sinasabi di ba noon na parang next Catherine at Daniel Padilla. Next Katniel. Oo, dahil sa kanila, tingnan niyo po yung itsura ni Donnie tsaka ni Belle Pangilinan, di ba? Mala Catherine at Daniel. Oo, kaya lang sabi nga ni Belle Mariano, hindi pa makapag-level up yung kanilang relationship dahil sa ngayon ang priority din niya is yung kanyang music. At sabi nga niya, kung darating naman daw, kung ipag-aadya ni Lord, why not, di ba? Pero sa ngayon, mukhang wala pa. Wala pang pinapakita sa kanyang sign si Lord. Pero hindi rin naman niya i-deny na very special sa kanya si Donnie Pangilinan. O sa gwapo ba naman ni Donnie? Sino ba naman, di ba? Magiging choosy ka pa ba? May kanin ka na, may ulam ka pa, guys. Ayan, ayan ang mga bumabati sa atin. Nakita ko na si Joshua Buendia. Oo, hello, ang dami na naman yung pabate. Bakit may listahan to? Parang may dictionary ng encyclopedia ng mga may birthday na taga-showbiz. So sige, batiin na muna natin yung mga celebrities kung totoong hindi kasi nabanggit dito kung kailan ang birthday nila, basta pinababati lang ni Joshua. Sino ba to? Sina Paulo Abrera, Risa Ontiveros, Siegfried Ignacio, RK Mapile, MJ Ordiliano, Mariel Pamintuan, Aisal Santos, Wilma Galvante, pati si Ma'am Wilma, Ashton Salvador, and Sheila Solinap. Oo, nakita ko rin yan yung post ni Rochelle Pangilinan ng kanyang birthday party ng kanyang anak na napakaganda at kamukha ni Arthur Solinap. Pero may konting Rochelle din naman in fairness. Kay Miss Nancy Castiglione din. Ang galing-galing naman ni Joshua Buendia. Hershey Neri. Ayan, birthday din daw. Oo. And of course, syempre, makakalimutan ba nating batiin ang mga friends natin at mga sumusuporta sa atin dito sa Bulgaran na everyday ay nanonood sa atin. At nangunguna na syempre ngayon dyan, si Governor Vilma Santos Recto, na sobrang touch ako dahil sa kanyang message na everyday pinapanood niya daw itong show natin. So, Ate V at sa lahat ng Vilmanians out there, hello po sa inyo at shoutout natin silang lahat. Maraming salamat po sa panonood ng Bulgaran at sa mga nanood din pala at nanghula sa ating Spill the Bee episode last Sunday. Of course, kasama ko po dyan si Ateng Julie Bonifacio, di ba? Nako, ang dami pong nagtatanong pa rin sa akin. Tuesday na ngayon, hanggang kanina may mga nagtatanong sa akin kung sino daw yung couple na 5 years nang niloloko nung aktor, yung kanyang maputing actress na kanyang misis, 'di ba? At dinadala pa sa rest house nila yung kanyang shubit, 'di ba? No, naku, Diyos ko, sa mga hindi nakahula, talasan niyo pong mabuti yung inyong pandinig at nandun na po ang mga clues. Ayan, sana nahulaan din ni Ate V, no? Kahit busy si Ate V. Of course, ang ating boss, si Ma'am Nida Season, Ma'am Michelle, Sir Ryan, si Attorney Persida Rueda Acosta na lagi na rin nating babatiin at ang kanyang assistant na si Miss Mai. Dahil si Attorney Acosta ay laging nakasuporta din sa atin dito sa Bulgar at isa po sa ating mga columnist. Ayan, kamakailan lang po nag-celebrate siya ng kanyang 25th year as a POW chief. Okay?
Kay Ma'am Raytan, of course, ng Beauty Derm, na sayang di tayo nagkita kanina. Ang dami-dami niyang endorsers, guys. I think nasa 60 na yata or more. Grabe. Oo, sana soon makapag-launch uli si Ma'am Ray ng bagong product para may mga ma-interview ulit tayo, mga mababait na endorsers niya, no? Si Maring Tates Gana, of course, ang mayora ng QC, at ang kanyang sister na si Tintin. Tita Token Lizares and the Daughters of St. Paul. Ayan. Teacher Julie of Blessed Playmates, Teacher Raquel, si Rain, si Ma'am Louie, si Flary, si Anna May, si Lily, si Christine, ang ating mga friends, Majel, Christina Arellano ng Cavite, si Anco Pangilinan and family, Jenny Surat, Candy Spears ng Canada, si Karen Tuazon at si Fay Makalinaw na nasa DZBB na ngayon. Ang boga, mga kasamahan natin dati dito yan. At sa mga nakasama po natin kanina sa induction ng Speed, maraming salamat po sa lahat ng mga celebrities na pumunta at aming mga naging katuwang dito sa pagsusulong ng aming mga advocacies. Maraming salamat po. At sa inyong pong mga tumutok din lahat ngayon, may mga pahabol pa bang pagbate? Ayan, maraming salamat po. Sa mga hindi po namin nabate, bukas po, pwede pa naman po, may bukas pa. So, tutukan niyo po uli ang ating show every 3 p.m. of course. At huwag kalimutan din pong bumili ng Bulgar every day para updated din po kayo. I-like nyo rin po ang aming mga social media pages. Meron po kami sa Facebook, sa Twitter, sa Instagram, at sa TikTok. Ayan. So, kung kayo po ay naghahanap ng mga latest balita, lagi lang pong tumutok dito sa Bulgar. Ayan. So, again, kita-kits tayo bukas, guys. At maraming salamat po sa pakikinig nyo ngayong hapon. Bukas po at same time, 3 p.m. dito sa Bulgar Facebook page. Dito lamang po sa Bulgaran na. Ingat po tayo and bye-bye!